Ilang dekada na ang nakalipas nang maranasan ni Leonardo ang kalunos-lunos na pangyayari sa kanyang buhay, kasama ang pinsan niyang si Alejandro. Sa lahat ng pinsan ng binata, ay si Alejandro lang ang kanyang pinakapaborito, lalo na't halos sabay na ring lumaki ang dalawa. Parang magkaibigan na rin si Leonardo at Alejandro dahil sa pagiging malapit nila sa isa't isa. Matibay ang relasyon na nabuo ng dalawang binata na ito hanggang sa dumating ang araw na nanganganib ang kanilang samahan dahil sa malalim na tunggalian na namamagitan sa kanilang angkan. Ang pamilya ni Leonardo ay mayroong napakalaking galit na itinanim laban sa pamilya ni Alejandro. Mortal na magkaaway ang pamilyang kinabibilangan nila. At ang away na ito ay nagsimula pa sa lolo ng kanilang lolo, na hanggang sa ngayon ay tila sariwang-sariwa pa rin ang labanan ng bawat angkan. Ang dahilan ng matinding laban na namagitan sa bawat pamilya ay ang pinag-aagawan nilang mutya, bukod pa sa pinag-aagawang teritoryo ng lupa. Noon pa man, ang kanilang mga lolo at lola ay mayroon ng malaking laban dahil sa agawan sa lupa, na ngayon ay nadagdagan ng agawan sa mutya. Gayunpaman, sa kabila ng away na namagitan sa kani-kanilang pamilya, nagpatuloy pa rin ang magandang samahan ni Leonardo at Alejandro. Hindi sila nagpatinag sa kanilang pamilya. Bagaman dinidiktahan sila ng mga ito, naputuli na ang kanilang pagkakaibigan. Wala kasing ibang malalapitan si Leonardo sa oras ng pangangailangan, kundi tanging si Alejandro lang. At ganun din naman si Alejandro sa tuwing siya ang may problema. Sandalan nila ang isa't isa at walang problemang dumating sa kanilang buhay na hindi nila nagawang pagtagumpayan ng magkasama at magkasamga. Palaging nagtutulungan ang dalawang ito. Ngunit, hindi sukat akalain ni Leonardo na magkakaroon sila ng isang malaking problema na hindi pa nila nararanasan noon. Bagaman halos wala lang din namang katulad, ngunit higit itong malala kaysa sa mga nagdaan, sapagkat mayroon na itong kinalaman sa mga puti at itim na engkanto. Ito ang hamon na gumulantang sa pagkakaibigan at pagiging magpinsan na Leonardo at Alejandro. Anak, hanggang kailan mo babalak samahan niyang si Alejandro? Hindi ka ba talaga titigil sa paglapit sa pinsan mong yan, iho? Mahinang tanong ni Mang Berto kay Leonardo, ang matandang ama ng binata. Napahinto muna si Leonardo sa paghihiwa ng mga puno ng saging para ipakain sa alaga nilang kalabaw. Pagkatapos ay walang emosyon na sinagot ni Leonardo ang kanyang ama. Tay, hindi ko na po mabilang kung ilang beses nyo nang sinabi sa akin ang tungkol sa bagay na yan. Sagot pa nga ni Leonardo. Pero anak, kakaiba na ang pakiramdam ko ngayon. Bukod sa pakikipag-agawan natin ng lupa at mutya sa pamilya nila, parang may iba pa. Kumunot naman ang noo ni Leonardo sa kanyang narinig. Ano naman yun, itay? May pangitain ka na naman po ba? Tanong ng binata. Mayroon kasing kakayahan si Mang Berto na makakita ng mga bagay-bagay na posibleng mangyari sa kanilang buhay, maging sa buhay ng ibang tao. Naturingan ngang isang manghuhula ang matandang ito. Oo anak, pero hindi ko masyadong maipaliwanag ng mabuti. Malabo pa ang lahat ng aking nakikita, ngunit hindi ko mapigilang kabahan. Isa lang ang nasisiguro ko, iho. Mayroong paparating na panganib. Sagot ni Mang Berto sa anak niyang patuloy pa ring naghihiwa ng puno ng saging habang nagpapahid ng pawis nito.
Hay nako itay, baka mali na naman ang pagkakaintindi nyo. Katulad noong nakaraang taon, huwag nyo na po kasing isipin yan tay. Kahit buong araw mo pa akong kausapin tungkol dyan. At kung wala po kayong ibang layunin kundi pilitin akong wag nang makipagkita sa pinsan kong si Alejandro, abay malabo po yun. Alam nyo naman pong halos magkarugtong na ang bituka namin sa isa't isa. Mahabang pahayag ni Leonardo na ikinapanlumo ng kanyang ama. Iho, kailan mo ba ako susundin? Itay, alam nyo naman pong sinusunod ko kayo sa lahat ng bagay. Hindi naman po ako pasaway sa inyo. Pero kung tungkol kay Alejandro, pasensya na po talaga. Pero hindi ko kakalabanin ng pinsan kong yun dahil lang sa magkaaway ang pamilya natin sa kanila. Huwag nyo na po akong pilitin tay. Wala kayong mapapala sa akin tungkol sa bagay na yan. Wala na ngang nagawa pa si Mang Berto kundi ibagsak na lang ang kanyang balikat sa kamuling pumasok ng bahay. Nasa loob din ng ina ni Leonardo na si Ginang Loisa at ang nakababata niyang kapatid na si Brenda. Nagtutulungan ang dalawang babae sa paggugupit ng mga sirang damit upang ipunin at gawing unan. Maya-maya pa, natapos na nga si Leonardo sa kanyang ginagawa. Kaya tumayo na siya, kasabay ng pagpahid ng kanyang masaganang pawis. Pagkatapos ay kinuha na ng binata ang malaking balde na nasa gilid ng kanilang bahay. Saka inilagay niya rito ang mga nahihiwa niyang puno ng saging. Nay, tay, aalis na po ako. Pagpapaalam pa ni Leonardo sa kanyang mga magulang. O sige anak, mag-iingat ka ron. Tugon naman ng ina niyang si Ginang Loisa. Hindi na tumugon pa si Mang Berto. Dahil halatang dismayado na naman ito sa panganay niyang hindi pa rin sumusunod. Sa pakiusap niyang putulin na nito ang kanyang koneksyon kay Alejandro. Paano ba naman kasi? Hindi rin maintindihan ng binata kung bakit pati sila ng pinsan niya ngayon ay kailangan ding mag-away. Umalis na nga si Leonardo. Agad siyang dumiretso sa unahang bahagi ng kanilang bahay kung nasa naroon ang malaking puno ng mangga. Sa ilalim nun, pinapasilong ni Leonardo ang kanilang alagang kalabaw. Nakaugalian na kasi nilang pakainin ng puno ng saging ang kalabaw na ito, lalo na tag-init pa noong panahong iyon, at laging nauuhaw ang kanilang alagang pansabak sa bukid. Si Leonardo na ang naatasang mag-alaga ng kanilang kalabaw. Magmula kasi noong magkasakit si Mang Berto, ay hindi na maaaring gumamit ng malakas na pwersa sa kahit na anong ginagawa niya. Maging ang pamamahala ng kanilang sakahan. Si Leonardo pa rin ang naatasang gawin ito. Sino pa nga ba? Dalawa lang naman kasi silang magkapatid ni Brenda. Pinakain na lang ni Leonardo ang alaga nilang kalabaw. Pagkatapos ay sumagi sa isipan ng binata ang usapan nila ni Alejandro kahapon na mga ngaso umano sila sa kagubatan pagsapit ng 3:00 ng hapon. Doon sila sa tabi ng batis magkikita. 2:00 na rin at ilang minuto na lang ay mag-3:00 na. Kaya nagmadali na ang binata para kumilos. Pagkatapos pakainin ni Leonardo ang alaga nilang kalabaw, ay nagmamadali na nga siyang umuwi sa kanilang bahay para magbihis ng damit, ng panggubat at kunin ang mga kagamitan niya sa pangangaso. Pagkarating doon ay may kanya-kanya ng ginagawa sina Ginang Loisa at Mang Berto, kaya hindi na napansin ng dalawa ang pagdating ni Leonardo. Tanging ang kapatid niyang si Brenda lamang ang nakapansin sa kanya. Oh kuya, nagmamadali ka yata. Bungad pa nga sa kanya ng kapatid niyang babae. Oo, may gagawin pa ako eh.
Tugon naman ng binata. Ano namang gagawin mo? Pag-uusisa pa ni Brenda. Pupunta ng kagubatan syempre. Mukha ba akong pupunta ng palengke sa damit kong ito? Sarkastikong sagot ni Leonardo na inirapan lang ng kanyang kapatid. Hay naku kuya, kahit kailan ka talaga. Ano nga kasing gagawin mo roon sa gubat? Mga ngaso nga, Brenda. Ayun naman pala, hindi na lang kasi sabihin ka agad. Ang dami mo pang pasikot-sikot. Ewan ko sa'yo. Tumabi ka nga riyan at aalis na ako. Lalabas na sana ng bahay ang binata. Ngunit hindi pa rin siya tinigilan ng kanyang kapatid. Sigurado ka bang ikaw lang mag-isa ang pupunta roon? Makahulog ang tanong ni Brenda. Bakit? May sinabi ba ako mag-isa lang akong mangangaso? Tanong pabalik ni Leonardo na may himig pa rin ang pagiging sarkastiko ng binata. Ano? Kung ganon kasama mo na naman si Kuya Alejandro? Siyempre naman. Sige, isusumbong kita kay Itay. Di magsumbong ka. Wala akong pakialam. Kahit buong buhay niya pa akong pagsabihan na lumayo na sa pinsa natin, wala pa rin say-sayon. Ang tigas talaga ng ulo mo kuya. Talagang susuwayin mo na si Itay nga. Ewan ko sa'yo. Buti pa maglaba ka na lang dyan at aalis na ako. Hindi pa man nakasagot si Brenda ay tinalikuran na ito ng binata. Saka dire-diretsong naglalakad patungo sa paanan ng kagubatan. Ilang minuto na ang lumipas bago narating ni Leonardo ang sinasabi niyang bates kung saan sila magkikita ni Alejandro. Pagdating doon ng binata ay naroon na ang kanyang pinsan na matyagang naghihintay sa kanya. Alejandro, nariyan ka na pala. Biglang tawag ni Leonardo sa lalaki. Bahagya namang nagulat si Alejandro dahil hindi niya napansin ang pagdating ni Leonardo. Nakatalikod kasi siya mula rito. Ano ko ba naman? Ginulat mo naman ako. Hasik nga ni Alejandro pagkatapos humarap kay Leonardo. Pasensya naman. Sadyang magugulatin ka lang talaga. Natatawa pang wika ni Leonardo. Ewan ko sa'yo. Bakit ba ngayon ka lang? Ang tagal mo ah. Kanina pa akong naghihintay rito. Kulang na lang. Higupin ko na ang lahat ng tubig sa batis dahil sa pagkabagot ko sa paghihintay sa'yo. Pagrereklamo na nga ni Alejandro na tinawanan naman ang binata. Loko-loko ka talaga. O siya, tumayo ka na riyan at magsimula na tayong maglagay ng mga bitag dito. Kumilos na nga ang dalawa. Sa kasabay na tinungo ang bahagi ng kagubatan kung saan maraming baboy ramo. Pinagtutulungan nilang makagawa ng iba't ibang uri ng bitag para sa naturang ligaw na hayop. Nang sa gayon ay may pantulong sila mamaya para sa kanilang pangangaso kung sakaling doon dadaan ang hayop na iyon. Ayos na ito, Alejandro. Matibay na ito. Tara na at maghanap na tayo. Wika ni Leonardo. Sige, tara na. Tugon naman ni Alejandro. Binitbit na nila ang kani-kanilang mga gamit sa pangangaso. Saka naglakad upang libutin ang buong kagubatan. Tahimik lang silang pareho habang naglalakad. Hindi lang baboy ramo ang target nilang hulihin, kundi maging ang mga ibon din sa paligid. Masarap din kasing ilitsyon ang mga ito o kaya ay gawing adobo. Maya-maya pa, habang abala si Leonardo at Alejandro sa paghahanap ng mga hayop na pwedeng iulam, nagulat na lang si Leonardo nang makita niya mula sa unahan ang isang babaeng nakaupo sa maruming damuhan at tila nangihina na ito ngunit pilit pang tumatayo. Nakasuot ng puting bestida ang babae, kaya mabilis itong nakita ni Leonardo. Alejandro,
tingnan mo. Gulat ng singhal ni Leonardo sa kanyang pinsan sa kakinalabit ang lalaki at itinuro ang babaeng kanyang nakita mula sa unahan. Ang alin? Takang tanong ni Alejandro bago tingnan ang itinuro ng kanyang pinsan. Nang makita ni Alejandro ang naturang babae, ay pareho silang reaksyon ni Leonardo. Nagulat din ang lalaki sa kanyang nakita. Sino ba naman kasi ang hindi magugulat kung makakita ka ng babaeng nakasuot ng magandang puting bestida sa gitna ng kagubatan at tila nangihina pa ito. Sino siya, Leonardo? Nakakunot noong tanong ni Alejandro. Abay, hindi ko rin alam. Halika na't lapitan natin. Mukhang kailangan niya kasi ng tulong. Sagot naman ni Leonardo. Oo nga, tara. Mabilis silang tumakbo papunta sa kinaroroonan ng babae nang hindi man lang nagdadalawang isip na lapitan ito. Hindi nagtagal ay agaran silang nakalapit dito. Nakayuko ang babae sa lupa habang natatakpan ng kanyang may pagkakulot na buhok ang kanyang muka. Magandang hapon, Binibini. Mukhang naligaw ka yata. Panimulang bungad ni Leonardo sa babae. Dahan-dahan namang nag-angat ng paningin ang babae. Saka nagtama ang mga mata nila ni Leonardo. Bahagyang kinakabahan ang dalawang binata sa kakaibang pakiramdam na dulot ng babae na ito. Ngunit hindi lang nila matukoy kung bakit. Hindi ako naliligaw, mga Ginoo. Mahinang sambit ng babae sa kaparehong tinapunan ng tingin sina Leonardo at Alejandro. Anong ibig mong sabihin? Tanong naman ni Alejandro. Naparito ako sa mundo nyo dahil may sadya ako sa inyong dalawa. Wikang sabi ng babae. Parehong kumunot ang noo ng dalawang binata nang dahil sa kanilang narinig. Hindi nila maintindihan kung ano ang ibig sabihin ng babae sa sinabi niyang naparito ako sa mundo nyo. Na para bang hindi siya taga rito sa mundo ng mga tao. Hindi nakapagsalita ang dalawa dahil sa kaba at takot na biglang gumapang sa kanilang dibdib. Kaya nagpatuloy ang babae sa pagsasalita. Hayaan niyo muna akong ipakilala ang aking sarili. Ako si Dawani at isa akong engkantada ng kagubatang ito. Wika pa ng babae na siyang ikinagulat ng gusto nila Leonardo at Alejandro. Tuloy ay parehong napaatras nang wala sa oras ang dalawang lalaki. Ngunit huwag kayong matakot sa akin sapagkat hindi ako isang masamang engkantada. Nabibilang ako sa mga puti naming lahi. Dagdag pa ng engkantada. Binibini, huwag mo naman kaming biruin ng ganito. Hindi magandang biro yan. Hindi kita binibiro, Ginoong Leonardo. Agad na nanlaki ang mga mata nilang dalawa nang bigkasin ni Dawani ang kanyang pangalan. Kilala mo ko? Natatakot na tanong ni Leonardo. Bagaman nangihina na, ay nagawa pa rin ng engkantada ang ngumiti. Oo naman, Ginoo. At ang iyong kasama ay si Alejandro, ang pinakapaborito mong pinsan na napapabilang sa pamilyang kalaban ng pamilya nyo. Napaka-imposible ng bagay na to. Hindi ako naniniwalang isa kang engkantada. Singhal nga ni Alejandro sa gitna ng panginginig ng kanyang kalamnan dahil sa takot. Oo nga, hindi kami naniniwala. Pagsang-ayon naman ni Leonardo. Dahil sa ganitong reaksyon ng dalawang binata, agad na nagpasya si Dawani na magpakita ng patunay na isa nga siyang engkantada. Kung ganon, manood kayo
at papakitaan ko kayo ng isang patunay. Wika pa nga ng engkantada. Tinitigan ni Dawani ang lupo ng mga tuyong dahon sa paligid ng dalawang binata. Saka pinalipad ang mga ito ng paikot na parabang isang buhawi. Mahabaging langit. Wala sa oras nang ang singhad ni Leonardo sa kamuli pa siyang napaatras ng dahil sa takot. Ganon din ang naging reaksyon ni Alejandro sa kanilang nakikita. Tuloy ay sabay na natumba ang dalawa at bumagsak sa damuhan ang mabibigat nilang katawan. Naghihilod pa ng mga mata si Leonardo dahil iniisip niyang baka namamalik mata lang sila. Ngunit hindi talaga. Hindi nagtagal. Nahinto na rin ang buhawing dahon. Paumanhin kung iyan lang ang kaya kong ipakita sa inyo. Labis pa kasi akong nangihina sa ngayon at hindi ko pa kayang gumamit ng iba kong kakayahan. Saad pa ni Dawani. Alejandro, mukhang totoo ngang isang engkantada itong kaharap natin ngayon. Bulong pa ni Leonardo sa kanyang pinsan. Oo nga, Leonardo. Anong gagawin natin? Tugon naman ni Alejandro. Hindi ko alam. Wala akong maisip maliban sa tumakbo palayo. Bulalas pa ni Leonardo. Nagbabalak na sana ang dalawa ng plano nilang pagtakas mula kay Dawani. Ngunit hindi na ito natuloy nang magsalitang muli ang engkantada. Naniniwala na ba kayo sa akin, mga Ginoo? Tanong pa nito. Saglit na nagkatinginan sina Leonardo at Alejandro saka ibinalik ang kanilang paningin sa engkantada. Pagkatapos ay sabay-sabay silang tumango. Ikinatuwa naman ito ni Dawani. Mabuti naman kung ganon. Ngayon, makinig kayo ng mabuti sa sasabihin ko. Saad pa ng engkantada na napatangu-tangu sa dalawang binata sa gitna ng kabang nararamdaman nila. Nandito ako sa mundo ninyo para bigyan kayo ng babala sa darating na panganib. Hindi magtatagal. Ang pinuno ng mga itim na engkanto ay lulusob sa baryong ito upang sakupin ang inyong lugar. Gagawin niya iyon sa pamamagitan ng pagkuha sa inyo ng pagmamay-ari ninyong mutya na ngayon ay nasa kamay ng pamilya mo, Leonardo. Tama. Huwag niyong ibigay sa kanila ang mutyang iyon dahil sa oras na malinlang kayo at magawa ninyong ibigay, katapusan na ng baryong ito. Ang mutyang iyon ang magbibigay ng malakas na kakayahan sa pinuno ng mga engkantong itim na tiyak ay gagamitin niya sa masamang paraan. Kaya hanggat maaari, sa halip na pag-aagawa ng inyong angkan at pamilyang mutya, pinapayuhan ko kayong pangalagaan ito ng gusto. Naiintindihan niyo ba? Mahabang wika ni Dawani. Halos hindi makapagsalita sina Leonardo at Alejandro dahil sa kanilang narinig. Hindi makapaniwala ang dalawa sa bagay na ito. Ngunit may bahagi sa kanila ang naniniwala. Samantala, isang hindi nagpakilalang matandang lalaki naman mula sa di kalayuan ang takang-taka na nanunood sa kanilang dalawa. Sapagkat sa tingin ng matanda ay nababaliw na sina Leonardo at Alejandro sapagkat nakikipag-usap ang mga ito sa isang puno. Nagsasalita kahit walang kausap. Nagmamadali tuloy ang matanda na umalis na roon bago pa siya makita ng dalawa. Ang matandang iyon ay si Lolo Pedring pala, ang tanyag na albularyo sa kanilang lugar. Nalaman din ni Leonardo at Alejandro na nakita nila si Mang Pedring sapagkat
Pagkatapos ng pangyayaring iyon sa kagubatan, ay si Mang Pedring ang kaagad na tinungo ng dalawang binata upang humingi ng payo mula rito ukol sa kung ano ang dapat nilang gagawin. Hindi na nga natuloy ang dalawa sa kanilang pangangaso sapagkat nawala na sila ng gana ng dahil sa pangyayaring iyon. Kung ganoon, ay tunay na may nakikita kayong engkantada na hindi nakikita ng aking mga mata. Kinakabahan ngang tanong ni Lolo Pedring sa dalawa. Nasa loob sila ng silid ng matanda kung saan ito tumatanggap ng mga taong nagpapagamot sa kanya. Oo nga po, Lolo Pedring. Sa katunayan nga ho, ay kasama natin siya ngayon. Sagot naman ni Leonardo, na bagaman kinakabahan din, ay pilit na pinakalma ang sarili. Ano? Totoo ba yan? Narito siya sa loob ng aking pamamahay. Tanong muli ng matanda. Si Alejandro naman ang sumagot sa pagkakataong ito. Opo, katabi ko nga po siya ngayon eh. Aniya. Kaya pala. Wika ni Lolo Pedring. Kaya pala ano po? Tanong muli ni Leonardo. Wala iho. Mabilis na sagot ng matanda. Aminado ang matandang albularyo na ito na mula pa kanina sa kagubatan ay may nararamdaman na siyang kakaiba. Ngunit hindi niya lang matukoy. Hindi sukat akalain ni Mang Pedring na agad ring nasagot ang kanyang tanong. Ang buong akala niya kasi nasisiraan na ng bait sina Leonardo at Alejandro. Ngunit pagkatapos ikwento ng dalawang binata sa kanya ang tungkol sa posibleng magaganap na kaguluhan sa kanilang baryo nang dahil sa mutyang hawak ng pamilya ni Leonardo, naniniwala na kaagad si Lolo Pedring. Ito ay dahil hindi ito ang unang beses na makasagupa niya ang tungkol sa problema ng mutyang iyon. Nangyari na rin ito noon pa man, noong bata pa lang si Lolo Pedring at ang ama niya pa ang nakaranas nito. Huwag kayong mag-alala. Kasama ninyo ako sa labang ito. Hindi ako papayag na manaig ang mga engkanto na sakupin ang baryong ito, sapagkat mundo ito ng mga tao, ate ng mundong ito. Doon na sinabi ni Lolo Pedring na ang kapangyarihan ng mutyang iyon ay lalong mapapalakas sa pamamagitan ng isang ritual. Sa ganoong paraan, mahihirapan na ang mga engkanto na gawin ito mula sa pangangalaga nila Leonardo. Agad silang nagpasya na isagawa ang ritual sa pusod ng kagubatan. Pagsapit ng 11:11 ng gabi, sasamaan sila ni Lolo Pedring maging ni Dawani. Bagaman walang maitutulong ang engkantada kundi manood lamang at bantayan sila. Maging ang makiramdam sa paligid at tiyakin walang darating na panganib. Palihim lang ang balak nilang ito dahil tiyak na hindi papayagan ang dalawang binata ng kani-kanilang pamilya. Kung ganon, ang una kong gagawin mamaya ay kunin ang mutya. Alam kong mahihirapan akong hanapin ito dahil inaalagaan ito ng gusto ng aking ama. Pag-aalalang bulalas ni Leonardo. Huwag kang mag-alala, Leonardo. Hindi ka mahihirapang gawin niyon. Sapagkat ituturo ko sa iyo ang kinalalagyan ng mutya. Kukunin mo iyon sa oras na mahimbing nang natutulog ang iyong pamilya. Pagkatapos ay agad na tayong didiretso sa pusod ng kagubatan upang isagawa ang ritual. Pagkatapos ng usapan nila, umuwi na si Leonardo sa kanilang bahay. Ganon din si Alejandro para subukan linlangin ang kanyang mga magulang
na may pupuntahan siyang kasiyahan sa kabilang baryo mamayang gabi. Kaya matatagalan siya ng uwi at maaaring abuti ng madaling araw. Tiyak naman ni Alejandro na papayag ang kanyang mga magulang, lalo na't nasa hustong edad na rin naman siya para makisaya sa mga ganoong bagay. Samantala, pag uwi naman ni Leonardo sa kanila, ay agad siyang binungad ng kanyang ama. Oh, anak, natagalan ka yata. Sabi ni Brenda, umalis ka raw at nangangaso. Bungad na nga ng matandang ama ni Leonardo. Opo, itay. Tugon naman ng binata. Nasaan ang nahuli mo? Mukhang wala ka yatang nahuli, ano? Tanong pa ni Mang Berto. Wala nga po eh. Mailap ang mga hayop ngayon. Wika pa ni Leonardo. Ganun ba? O siya, pumasok ka na roon sa loob at tulungan mo na ang inay mong maghanda para sa hapunan natin. Sige po, itay. Hindi naman pala sinumbong ni Brenda na kasama ni Leonardo si Alejandro. Ngunit kahit magsumbong pa ang kapatid ng binata ay hindi siya natatakot. Mabilis ngang lumipas ang oras. Si Dawani ay paminsan-minsang sumusulpot sa paningin ni Leonardo, kaya laging nagugulat ang binata. Mabuti na lang at hindi ito napansin ng kanyang pamilya, sapagkat hindi rin naman sumusulpot si Dawani sa tuwing kasama ni Leonardo ang pamilya niya. Saka hindi rin naman nakikita at naririnig ng mga ito ang naturang engkantada. Pagkatapos nilang maghapunan, agad na rin silang natulog. Si Leonardo na lang ang hindi makatulog sa kanyang silid, sapagkat hinihintay niyang makatulog ng mahimbing ang mga ito. Maya-maya pa, bigla na lamang lumitaw si Dawani mula sa harapan ng binata. Maaari mo nang kunin ang mutya, Leonardo. Mahimbing nang natutulog ang iyong buong pamilya. Wika ng engkantada. Ganun ba? Saan inilagay ni Itay ang mutya? Mahina at kinakabahang tanong ni Leonardo. Nasa silid ng iyong mga magulang, sa aparador, nasa ilalim ng bahagi, at nasa loob ng kahon. Tinatabunan ng ipon niyang salapi. Saad ni Dawani. Doon napiling itago ni Mang Berto ang mutya, sapagkat natitiyak ng matanda na hindi nangungupit ng salapi ang kanyang dalawang anak. Kaya hindi rin mangangahas ang mga ito. Nabuksan ang kahon kung saan naroon ang ipong salapi ng mag-asawa. Kung ganun, ay kukunin ko na. Matapang na saad ng binata, saka tumayo at lumabas ng kanyang silid. Pagkapasok ni Leonardo sa silid ng kanyang mga magulang, dahan-dahan siyang naglalakad at sinikap na hindi makalikha ng kahit mahinang ingay. Agad niyang tinungo ang sinasabing aparador sa kabinuksan niyon at hinanap ang kahon sa loob. Nang matagpuan ito, ay maingat niyang kinapa ang ilalim hanggang sa naramdaman niya ang mutya. Doon ay nakita na nga ni Leonardo ang kanyang hinahanap. Kaya ibinalik na niya ang kahon at saka isinarado ang aparador. Pagkatapos ay umalis na si Leonardo ng bahay nila kasama si Dawani. Dala ng binata ang kanilang maliit na lampara para magkaroon ng liwanag ang kanyang dadaanan. Bilisan mo, Leonardo. Naroon na sina Pedring at Alejandro. Biglang wika ni Dawani. Ano? Paano mo naman nalaman? Takang tanong ni Leonardo na tila ba nakalimutan niyang makapangyarihan ang kanyang kasama. Pagkarating nila sa pusod ng kagubatan, tunay ngang naroon na ang dalawang lalaki at matyagang naghihintay sa kanilang pagdating. Leonardo, mabuti naman at narito ka na, bungad ni Alejandro sa kanya.
Huwag na tayong mag-aksaya pa ng oras. Simulan na natin ang ritual. Seryosong saad ng matandang albularyo. Inutusan ni Lolo Pedring na maghawak silang tatlo ng kamay, kasama sina Leonardo at Alejandro. Kailangan lamang pumigit ng 2 binata, samantalang si Lolo Pedring na ang bahalang magbigkas ng lahat ng dasal na gagamitin niya sa naturang ritual upang pangalagaan ang mutya. Huwag na huwag kayong bibitaw kahit na anong mangyari. Naiintindihan niyo ba? Paalala pa ng matanda. Opo, Lolo Pedring. Sabay namang sagot ni na Leonardo at Alejandro. Ilang minuto ang lumipas. Agad na nga silang nagsimula sa ritual habang nasa gitna nila ang mutya. Samantala, habang nasa malalim na konsentrasyon ang tatlo, ay abala naman ang engkantadang si Dawani sa pagbabantay sa kanila. Maya-maya pa, biglang nakaramdam ang dalaga ng isang mabigat na enerhiya mula sa paligid nila. Hindi maaari ito. Mahinang bulong ni Dawani nang mapagtanto niyang parating na ang panganib. Anumang oras ay maaaring susulpot sa kanilang paligid ang pinuno ng mga itim na engkanto, kasama ang mga alagad nito. Hindi tuloy malaman ni Dawani kung ano ang kanyang gagawin, sapagkat hindi niya maaaring sirain ang kanilang konsentrasyon sa ritual. Bagaman nais ng engkantada na balaan sila sa pagdating ng mga engkantong itim, sa uli, nagpasya si Dawani na poprotektahan niya sina Leonardo, Alejandro at Lolo Pedring upang ituloy lang ng mga ito ang kanilang ginagawa. Pinili ni Dawani na hindi muna balaan ang mga ito dahil nagbabaka sakali ang engkantada na matapos nila ang kanilang ginagawa bago pa dumating ang kampo ng kadiliman. Lumipas ang maraming minuto. Malapit na sanang matapos ang tatlo sa kanilang ritual, ngunit bigla silang natibag at napabitiw mula sa isa't isa ng lumitaw na si Kando, ang sinasabing pinuno ng mga engkantong itim. Kando, layuan mo sila. Wika na nga ni Dawani. Naku naman, Leonardo. Narito na pala sila. Natatarantang bulalas ni Alejandro sa kadumikit ng gusto sa kanyang pinsan. Lolo Pedring, Dawani, anong gagawin natin? Nanginginig namang tanong ni Leonardo sa dalawa. Leonardo, iho. Hawakan mo ng maigi ang mutya na iyan at wag na wag mong bibitawan. Malakas na sigaw ni Lolo Pedring. Opo, Lolo. Sagot naman ni Leonardo. Maya-maya pa, nangilabot ang tatlong tao sa kagubatang iyon nang marinig nila ang boses ni Kando. Bagaman hindi nila ito nakikita, ngunit nararamdaman naman nila. Ang mutya. Akin na ang mutya. Nakakikilabot na usal ng engkantong itim na si Kando. Walang ibang nakakakita kay Kando kundi si Dawani lamang. Hindi ka magtatagumpay sa masama mong bala, Kando. Wika ni Dawani. Leonardo, Alejandro, ang mabuti pa ay tumakas na kayo rito at kami na ni Dawani ang bahalang harapin ang mga nilalang na ito. Mungkahi ni Lolo Pedring na agad na tinutulan ni Dawani. Hindi maaari, Pedring. Naggalat na ang mga engkantong itim sa kagubatang ito. Higit na mapanganib para sa kanila. Kung malalayo sila sa atin, mas mainam kung sama-sama natin silang lalabanan. Wika nga ni Dawani. Kung ganun, anong gagawin namin? Natatarantang tanong naman ni Leonardo. Samantalang si Alejandro na mas matanda pa sana sa kanya ay napakapit na sa kanyang braso dahil sa takot. Leonardo,
Ang tanging sandata ninyo ni Alejandro ngayon ay manalangin ng buong puso. Habang hawak-hawak mo ang mutyang yan, ipikit ninyo ang inyong mga mata at wag na wag kayong didilat kahit anong marinig ninyo sa paligid. Huwag kayong huminto sa pagsambit ng pangalan ng inyong sinasambang Diyos hanggat hindi nawawala ang presensya ng mga engkantong itim na ito. Naiintindihan nyo ba? Mahabang utos ng engkantada sa binata. Oo, Dawani, naiintindihan ko. Tugon naman ni Leonardo. Maghanda na tayo. May mga nalalaman akong dasal para sa mga engkanto. Kaya wag ninyo akong alalahanin. Sundin ninyo ang sinasabi ng engkantada. Wika naman ni Lolo Pedring. Opo, Lolo Pedring. Tugon naman ni Alejandro. Kumilos na nga silang lahat. Mabilis na naupo sina Leonardo at Alejandro sa lupa habang magkahawak ang kanilang mga kamay at taimtim na nanalangin sa kabila ng panginginig ng kanilang katawan dahil sa matinding takot na nararamdaman. Samantala, nagkikipaglaban naman ang lakas sa lakas sina Dawani at Lolo Pedring. Katunggali ni Dawani ang pinuno ng mga engkantong itim na si Kando. Samantalang, hinarap naman ni Lolo Pedring ang mga iba pang alagad ng mga engkanto. Naririnig ng dalawang binata ang malakas na paghiyaw ni Lolo Pedring. Parang tumilapo ng matandang albularyo at tumama ang katawan nito sa puno. Ngunit patuloy pa ring lumalaban. Hindi na naririnig pa ni Leonardo at Alejandro si Dawani. Dinala kasi ng babaeng engkanto si Kando sa ibang bahagi ng kagubatan kung saan sila maglalaban ng hindi madadamay ang tatlo. Samantala, unti-unti nang sumusuka ng dugo si Lolo Pedring. Hindi sukat akalain ng dalawang binata na tumakbo si Lolo Pedring papunta sa kanila upang ibulong sa mga ito ang huling hakbang ng ritual para makumpleto ito. Pagkatapos ay napadilat na lang ng mga mata ang dalawa nang bumagsak si Lolo Pedring sa lupa. Lolo Pedring! Lolo Pedring! Natatarantangang sigaw ni Leonardo pagkatapos maputol ang kanilang panalangin. Lolo Pedring, gumising po kayo! Sigaw naman ni Alejandro sa kainalug-alug ang katawan ng matandang albularyo. Ngunit nakapikit na ang mga mata nito at huli na nang mapagtanto nilang wala ng buhay ang naturang albularyo. Napatras na lang tuloy ang dalawang binata dahil sa matinding gulat at takot para sa trahedyang sinapit ng matanda na hindi nila sukat akalaing mangyayari sa gabing iyon. Huminto na rin ang kaguluhan sa paligid. Leonardo, anong gagawin natin ngayon? Naluluhang tanong ni Alejandro. Wala na tayong ibang magagawa. Kailangan natin siyang iuwi sa kanila. Bagsak na balikat na sagot ni Leonardo. Sinubukang tawagin ng dalawang binata si Dawani, ngunit walang sumagot sa kanila. Ni paramdam lang ay wala pa rin. Anong nangyari kay Dawani? Nasaan na siya? Nag-aalala na ngang tanong ni Alejandro. Hindi ko alam. Tugon naman ni Leonardo. Paulit-ulit nilang tinatawag ang pangalan ng engkantada. Ngunit wala pa rin silang nararamdamang senyales ng presensya nito. Kaya hindi na nila alam kung nasaan o kung ano ang nangyari kay Dawani sa mga sandaling ngayon. Umaasa na lang sila na sana ay nasa maayos na kalagayan pa rin ang babaeng engkanto nilang kaibigan. Pagkatapos nun, labis mang kinakabahan ay pinasa na lang ni Alejandro ang bangkay ni Lolo Pedring sa gitna ng madilim na gabi. Mabuti na lang at naroon pa rin ang lampara at hindi namatay ang ilaw nito. Kaya mayroon pa rin silang pang ilaw sa daan palabas ng kagubatang iyon.
Madaling araw na nang makarating sina Leonardo at Alejandro sa bahay ni Lolo Pedring. Hindi malaman ng dalawang binata kung ano ang kanilang gagawin. Leonardo, iiwan na lang kaya natin dito sa bahay nilang bangkay ni Lolo Pedring at umuwi na tayo. Tiyak akong hinahanap na ako ni Inay ngayon. Nag-aalalang wika ni Alejandro na agad namang tinutulan ni Leonardo. Hindi maaari, Alejandro. Tugon nga ni Leonardo. Bakit naman hindi? Tanong pa ng lalaki. Hindi ko maaatim na basta-basta na lang nating iwanan dito ang katawan ni Lolo Pedring. Pagkatapos niya tayong tulungan, kailangan may gagawin tayong paraan. Saad ni Leonardo. Ano naman yun? Alejandro, wala ng pamilya si Lolo Pedring. Kaya kailangan nating gumawa ng paraan para bigyan siya ng matinong libing. Ano? Nababaliw ka na ba? Hindi inaasahan ni Leonardo na biglang pagsigaw na iyon ng kanyang pinsan. Hindi tuloy agad nakasagot si Leonardo dahil sa gulat. Kaya nagpatuloy si Alejandro sa pagsasalita. Sa tingin mo ba, napakadali lang gawin yung sinasabi mong libing, Leonardo? Diyos ko naman. Bakit? May pera ka bang panggastos para dyan? Ha? Saka, kaya mo bang harapin ang paratang at panggigisa ng mga tao tungkol sa kung ano ang biglaang ikinamatay ni Lolo Pedring? At kung bakit tayo ang nag-aasikaso sa libing niya? Paggalit ngang tanong ni Alejandro. Ano ka ba naman? Nasa atin ang responsibilidad ngayon dahil tayo ang dahilan kung bakit sinapit ni Lolo Pedring ang trahedyang ito. Kaya dapat lang na may gawin tayo, Alejandro. Pangungumbinsi pa ni Leonardo. Tayo ang pagbibintangan ng mga tao na siyang pumatay sa matanda. Singhal pang muli ni Alejandro. Ano bang ikinakatakot mo? Gayong hindi naman totoo ang bagay na yan. Kahit na, Leonardo, masasangkot pa rin tayo sa gulong to. Bakit? Anong gusto mong gawin natin? Naaasar na ngang tanong ni Leonardo sa kanyang pinsan. Ang tumakas, ang umalis na rito habang madilim pa ang paligid at wala pang nakakakita sa atin. Walang kapitbahay si Lolo Pedring kaya walang nakapansin sa ating nandito tayo. At tayo ang huli niyang kasama bago siya nasawi. Mas mabuti nang iwasan na lang natin ang posibleng gulo na hatid nito kaysa harapin natin dahil mapapahamak lang tayo. Paninindigan pa ni Alejandro na tuluyang ikinagalit ni Leonardo. Ano? Huwag kang duwag, Alejandro. Singhal na nga ni Leonardo. Ikaw, huwag ka ring tanga. Ganting singhal naman ni Alejandro. Nagdatalo na nga ang dalawa sa harapan ng bangkay ni Lolo Pedring. Gulong-gulo na nga ang isipan ni Alejandro. Samantalang, buo naman na ang loob ni Leonardo na ipaalam sa lahat ang tungkol sa tunay na nangyari sa matandang albularyo. Sapagkat naniniwala ang binatang ito na paniniwalaan sila ng mga tao. Alam mo, Alejandro, kung ayaw mo kong tulungan tungkol sa bagay na ito, pues hindi kita pipilitin. Konsensya mo na ang bahala sa'yo. Basta ako, bibigyan ko muna ng matinong libing si Lolo Pedring bago ko ituloy ang lahat ng mga kailangan nating gawin tungkol sa mutyang ito. Kung ayaw mong tumulong, umalis ka na lang. Bumalik ka na sa inyo at baka hinahanap ka na ng pamilya mong duwag ka. Galit na wika ni Leonardo. Natahimik naman si Alejandro at hindi makaimik. Ilang minutong hindi nakapagsalita si Alejandro at naupo na lang doon sa upuan ni Lolo Pedring na yari sa kawayan. Hindi mapapalagay ang lalaki. Ayaw rin naman ni Alejandro na hayaan si Leonardo na mag-isang harapin ang tungkol sa bagay na ito.
Ngunit ayaw niya ring mapahamak sila mula sa pananaw ng mga mapanghusgang tao sa kanilang paligid. Gayunpaman, makalipas ang ilang minuto, muling nagsalita si Alejandro. "Hindi ako duwag, Leonardo. Pasensya ka na kanina. Sige na, pumapayag na ako. Sabay nating haharapin ito. Ibabalita natin sa buong baryo ang tungkol sa nangyari. Bahala na iyong mga taong mapanghusga at hindi maniniwala." Mainang usal ni Alejandro na ay kinatuwa naman ni Leonardo. "Ayun naman pala eh. May nalalaman ka pang patakas-takas. Upakan kita riyan eh." Pagbibiro pa ni Leonardo. Napagdesisyon na nga ng dalawa ang kanilang balak. Naghintay muna silang lumiwanag ang paligid saka sila kikilos. Makalipas ang halos 2 oras, unti-unti na ngang nagliwanag ang paligid. Kaya umalis na si Alejandro sa bahay ni Lolo Pedring para ibalita sa kanyang buong pamilya ang pangyayaring iyon. Pagkatapos ay tinungo rin ni Alejandro ang pamilya ni Leonardo para ihatid ang parehong masamang balita. Naiwan lang si Leonardo sa bahay ng matandang albularyo para bantayan ang bangkay na ito. Samantala, tulad ng inaasahan ay labis na nagulat ang pamilya ni Alejandro sa hatid niyang balita. Nagalit din ang mga ito nang malaman nilang magkasama na naman ang 2 binata. Sa kabilang banda, katulad ng pamilya ni Alejandro, ay labis ding nagulat ang pamilya ni Leonardo nang malaman nila ang tungkol sa bagay na ito. Anong sabi mo, iho? Wala na si Lolo Pedring? Paglinaw pa nga ni Mang Berto, ang ama ni Leonardo, sa kanyang narinig. "Opo, Tiyo Berto. Si Leonardo po ay naroon pa ngayon sa bahay ng matandang albularyo para bantayan ang bangkay nito." Mahabaging langit. Anong kaguluhan nitong pinasok nyo? Pagalit na tanong ni Mang Berto. "Hindi naman po namin ginusto ang nangyari, Tiyo Berto." Nakayukong tugon ni Alejandro. "Bakit ba, iho? Ano bang pinagmumula nito?" Tanong naman ni Ginang Loisa. "Oo nga. Paano ba nangyari ang bagay na ito, Kuya Alejandro? Ipaliwanag mo nga ng maayos sa amin at nang malinawan naman kami." Hirit pa ng kapatid ni Leonardo na si Brenda. "Ganito po kasi yun." Humugot muna ng malalim ng buntong hininga si Alejandro bago sumagot. "May nakilala po kaming engkantong babae. Ang sabi niya, mananalanta raw ang pinuno ng mga engkantong itim dito sa baryo natin. Kukunin daw po nila ang mutyang hawak nyo, na ngayon ay nasa kamay na ni Leonardo." Panimula ni Alejandro. "Ano? Nasaan ako ang mutya?" Gulat namang tanong ni Mang Berto. Kaya agarang nataranta si Alejandro sa pagpapaliwanag. "Huwag mo po muna kayong maunang mag-isip, Tiyo. Patapusin niyo po muna ako." "Sige, iho. Tapusin mo." Saad naman ni Ginang Luisa sa gitna ng pangungunot ng kanyang noo. Ang mutya po ngayon ang sadya ng mga engkantong itim. Kukunin daw nila iyon para mas lumakas ang kakayahan nilang sakupin ang baryo natin at linlangin tayo. Kaya humingi po kami ng tulong kay Lolo Pedring kung paano mapangalagaan ang mutya at kung paano mapigilan ang pinuno ng mga masamang engkanto na iyon. Kaya kagabi po, isinagawa na namin ang ritual sa gitna ng kagubatan na sinasabi sa amin ng matandang albularyo. Sa kasamaang palad, biglang dumating ang mga engkantong itim at inatake kami. Logi po kami kasi hindi namin sila nakikita at doon po nasawi si Lolo Pedring. Mahabang paliwanag ni Alejandro.
Pagkatapos marinig ni Namang Berto, Ginang Loisa at Brenda ang sinabing iyon ng lalaki, kunot na kunot ang kanilang noo. Kung ganun, anong gagawin natin ngayon? Tanong pa nga ni Mang Berto na mabilis namang sinagot ni Alejandro. Magtulungan po tayong lahat ng mga taga rito sa baryong ito. Hindi maaaring tayo ang mapalayas dito at paninirahan ito ng mga engkanto dahil atin po ang mundong ito. Isantabi niyo na po muna ang hidwaan ninyo ng aking pamilya, Tio Berto. Magtulungan po tayong lahat, alang-alang sa kaligtasan ng mga taga-baryo. Bakit, iho? Nakausap mo na ba ang mga magulang mo tungkol dito? Papayag ba ang mga iyon? Masungit namang tanong ni Ginang Loisa. Nahihirapan po akong kumbinsihin sila, lalo na't galit na galit din sila sa inyo. Malungkot na tugon ni Alejandro. Ayon, malabong mangyayari na magtutulungan ang pamilya natin, Kuya Alejandro. Saad naman ni Brenda. Wala pong masama kung susubukan ko. Kailangan nilang makita na sang-ayon kayo para sasang-ayon din sila. Nakikiusap po ako para sa buong baryo po ito. Pagmamakaawa pa ni Alejandro. Pag-iisipan namin yan, iho. Tugon naman ni Mang Berto. Sa lalong madaling panahon, kailangan makapagdesisyon na po kayo. Aalis na rin ako ngayon para ibalita ang bagay na ito sa iba pang tao sa baryo natin. Sige, iho. Mag-iingat ka. Wika pa ni Ginang Loisa. Nagpaalam na nga si Alejandro sa buong pamilya ni Leonardo. Saka lumakad na't umalis upang ibahagi sa ibang tao ang dala niyang balita. Mabuti na lang talaga at hindi galit kay Alejandro ang pamilya ni Leonardo. Kaya nagawa niya pa ring makalapit sa mga ito. Mga magulang lang naman nila ang may hidwaan sa isa't isa. Kaya nabuo ang labanan ng kanyang angkan. Maraming hindi naniniwala sa dalang balita ni Alejandro. Ngunit mas marami naman ang naniniwala rito. Ang ilan lang sa kanila ay walang pakialam kung magkagulo ang kanilang baryo. Samantalang ang iba naman ay saka na raw maniniwala kung mangyayari na at masasaksihan na nila. Wala namang magawa si Alejandro ukol sa bagay na ito, kaya hindi na siya namimilit pa. Ang mahalaga, marami-rami na rin siyang nakumbinse na tumulong sa kanilang labanan sa mga engkanto. Kadalasan sa mga tumulong ay iyong may mga anting-anting at iba pang pangontra sa ganoong uri ng nilalang. Pagkalipas ng maraming araw, tagumpay na nga nilang nailibing ang bangkay ni Lolo Pedring. Naroon lang ang puntod nito sa likuran ng kanyang bahay. Samantala, ilang araw na nga ang lumipas pero wala pa ring paramdam sa kanila ang engkantadang si Dawani. Iniisip tuloy ni Alejandro na baka tinakasan na sila nito. Sa tingin mo, ano kayang nangyari doon kay Dawani? Hindi kaya tumakas na siya? Tanong na nga ni Alejandro. Umiling naman si Leonardo bago sumagot kasabay ng pagkunot ng kanyang noo. Hindi naman siguro. Naniniwala akong hindi tayo iiwan ni Dawani hanggat hindi pa natatapos ang gulo rito sa baryo natin. Tugon nga ni Leonardo. Pero bakit hindi na siya nagbabaramdam sa atin? Paano natin matatapos ang ritual nito kung wala ang engkantong babae na iyon, Leonardo? Hindi naman natin alam kung paano gawin yung dasal ng ritual na sinasabi ni Lolo Pedring bago siya nasawi. Alam mo kasi, Alejandro, hindi mo narinig ang huling bagay na sinabi ni Lolo Pedring noong bumulong siya sa akin. Ako lang ang nakaririnig noon. Kumunot naman ang noo ni Alejandro.
Mayroon ba? Ano namang sinabi niya? Tanong pa ng lalaki. Huwag kang maingay ah. O sige. Tapos na talaga ang ritual, Alejandro. Kailangan ko lang magpanggap na hindi pa tapos upang hindi malaman ang mga engkanto. Hindi nila nararamdaman kung tapos na o hindi. Malalaman lang nila yon kung susubukan nilang kunin ang mutya dahil masusunog sila. Nagulat si Alejandro sa kanyang narinig. Ganun ba? Naku, mabuti naman kung ganun. Singhal nga ng lalaki. Oo, kaya wag ka nang mag-alala. Buti pa, balitaan mo ako kung pumayag na ba ang mga magulang natin sa kasunduan na magtutulungan muna tayong lahat at maging handa kung lulusob na naman ang mga engkantong itim. Hindi ko kasi nakausap ang pamilya ko tungkol dito dahil masyado akong naging abala sa pag-aasikaso ng libing ni Lolo Pedring. Wika pa ni Leonardo. Ayos na, Leonardo. Pumayag ng pamilya ko. Ganon din ang sa iyo. Tugon ni Alejandro. Ganun ba? Naku, mabuti naman kung ganon. At panatag na rin akong may kasama tayo sa laban na ito. Natuwa si Leonardo sa kanyang narinig. Bagaman silang dalawa ni Alejandro ang mangunguna sa labang ito, dahil sila ang kinikilala ng mga engkanto bilang pangunahin nilang kalaban, umaasa rin silang magbabalik si Dawani upang meron silang gabay kahit papaano. Aminado kasi ang dalawa na limitado pa rin ang kanilang kakayahan at kaalaman kung wala ang tulong ng kaibigan nilang engkantada. Isang gabi, muling naramdaman ni Leonardo ang presensya ni Dawani, ngunit sa pamamagitan na ito ng isang panaginip. Malalim na ang gabi nang mapanaginipan ni Leonardo ang naturang babaeng engkanto. Tila nakakulong ito sa loob ng madilim na kagubatan, parang nakagapos. Pagkatapos ay mayroong binubulong si Dawani kay Leonardo sa panaginip niyang yon. Nagsisimula na sila. Nagsisimula na sila, Leonardo. Iyon ang paulit-ulit na binibigkas ni Dawani sa panaginip ng binata. Tuloy ay napabalikwas ng bangon si Leonardo dahil sa eksenang iyon ng kanyang panaginip. Dawani? Singhal nga ni Leonardo. Nagsisimula na sila? Sinong sila? Anong ibig sabihin ni Dawani sa panaginip kong yon? Sunod-sunod na tanong ng binata sa kanyang sarili. Pinawisan ng malamig si Leonardo. Bumangon na nga lang siya at uminom ng tubig upang pakalmahin ang kanyang sarili. Tumitibok kasi ng mabilis ang kanyang puso at labis siyang kinakabahan sa hindi malamang dahilan. Agarang sumagi sa isipan ni Leonardo ang tungkol sa mutya at mga itim na engkanto. Tungkol kaya iyon sa pananalanta ng mga engkantong itim? Bulalas pa ni Leonardo. Sinubukan ng binata na muling matulog. Ngunit masyado siyang nababagabag sa hindi maipaliwanag na kabang nararamdaman niya. Mabuti na lang, pagkatapos ng ilang oras niyang malalim na pag-iisip ay muli na rin siyang dinalaw ng antok hanggang sa nakatulog na nga ulit siya. Kinaumagahan, maagang nabulabog si Leonardo sa ingay ng kanyang mga magulang. Bakit po ba, Inay? Itay, ang aga-aga pa po, pero ang iingay na ninyo. Ano po bang mayroon? Tanong nga ni Leonardo habang namumugay pa ang kanyang mga mata. Bumangon ka na riyan, anak. Ang mga anak ng kapitbahay natin nawawala raw. Bangon na, Leonardo. Natatarantang saad ni Ginang Loisa. Tingin ko ay may kinalaman ito sa sinasabi ninyo ni Alejandro. Kaya bumangon ka na't
Puntahan na natin ang mga kapitbahay natin. Nagkakagulo na sila sa labas. Wika naman ni Mang Berto. Agad namang kinabahan si Leonardo sa balitang ibinungad ng kanyang mga magulang. Mabilis na ngang kumilos ang binata saka nagmumug para lumabas na at makiisyoso sa balita. Naroon na rin si Brenda at nakibalita na rin sa nangyayari. Nagmamadaling makababa ng hagdan si Leonardo. Sumunod naman sa kanya ang kanyang mga magulang. Pagkarating doon, nakita niyang naroon halos lahat ng ibang pamilya ng kanilang kapitbahay sa isang bahay at nagkakagulo nga habang nag-uusap. Magandang umaga po, Ginang Myrtle. Ano po bang nangyari? Panimulang tanong ni Leonardo sa isang ginang nilang kapitbahay na siyang ina na nawawala ng dalaga. Leonardo, iho, tulungan mo ako. Ang aking dalawang anak, nawawala sila. Natataranta nga at naiiyak ng wika ng ginang. Bakit po? Ano po bang nangyari? Tanong naman ni Leonardo na pilit pinakalma ang kanyang sarili. Lalo na at muli niyang naisip ang kanyang napanaginipan kagabi tungkol sa sinabi ni Dawani na nagsisimula na raw sila. Hindi ko alam kung anong nangyari, iho. Basta kagabi, nagpaalam sa akin ang dalawa kong anak. Nadadalo raw sila sa kaarawan ng kaibigan nila doon sa kabilang dako ng baryo natin. Tapos hanggang ngayon, hindi pa rin umuuwi. Tinanong ko na yung kaibigan niya at ang sabi nila ay umuwi naman na raw ang mga anak ko. Pero bakit hindi nakarating dito sa amin? Akala ko kagabi matatagalan lang sila ng uwi, kaya naghintay na lang din ako. Hanggang sa nakatulugan ko na ang paghihintay kasi inaantok na ako. Tapos ngayon, wala pa rin sila. Nag-aalala na ako, iho. Mahabang pahayag ng ginang. Kumalma lang po kayo, Ginang Myrtle. Baka po nariyan lang po sila sa paligid o baka po may ibang pinuntahan. Alam nyo na po, medyo lakwatsira yung dalawa ninyong anak na dalaga. Saad naman ni Leonardo. Sana nga ganun lang, iho. Pero hindi lang mga anak ko ang nawawala, kundi pati na rin kay Maring Gemma. Kagabi rin sila nawala at ngayon lang kami nagkakagulo kasi akala namin uuwi pa sila. Giit pa ni Ginang Myrtle. Bakit po? Sino-sino pa po ba ang nawawala? Kinakabahan ng tanong ni Leonardo. Samantalang ang kanyang buong pamilya ay tahimik lang na nakikinig sa kanilang usapan. Ngunit malakas na ang kalabog ng puso ng mga ito. Si Ginang Gemma ang sumagot sa tanong na iyon ng binata. Ang bunsong anak ko rin, iho, yung aking binatilyo. Nagpaalam lang siya sa akin kagabi na magtapon ng 2 sako ng basura sa kagubatan. Pagkatapos nun, hindi na siya umuwi. Saad nga ni Ginang Gemma. Nanginginig na rin sa kaba at pag-aalala ang ginang na ito. Hindi lang sina Ginang Myrtle at Ginang Gemma ang nawawala ng anak, kundi marami pang iba. Ang iba nangangaso lang daw sa kagubatan ngunit hindi na nakauwi. At ang iba naman, naliligo sa batis o nag-iigib ng tubig, ngunit walang bumalik. Dahil dito, napagtanto nilang hindi ordinaryong pagkawala ng mga tao ang pangyayaring ito. Maya-maya pa, biglang nagsalita si Mang Berto. Leonardo, anak, hindi kaya may kinalaman na ang mga itim na engkanto rito? Seryosong tanong ng matandang ama ni Leonardo. Bahagyang natigilan ang lahat nang marinig nila ang tanong na iyon ni Mang Berto. Oo nga naman, iho. Baka ganun na nga ang nangyari. Pagsang-ayon pa ng ina niyang si Ginang Loisa, habang nanlaki naman ang mga mata ni Brenda sa katumangutango.
nang mapagtanto rin ng dalaga ang tungkol sa bagay na iyon. Saglit namang nag-isip si Leonardo bago sumagot. Aalamin po namin ni Alejandro yan. Pupunta ako sa bahay nila. Matapang na wika ni Leonardo. Ganun na nga ang ginawa ng binata. Hindi pa man siya nakapag-agahan ay maaga na niyang tinungo ang bahay ng kanyang pinsan. Tulad ni Alejandro, hindi rin galit ang mga magulang niya kay Leonardo. Kaya nakapasok pa rin doon ang binata. Doon na nga siya nag-agahan sa kanila. Alejandro, narinig mo na ba ang nangyayari ngayon lang sa baryo natin? Nawawala raw ang ilang kabataan dito at wala silang ibang tinuturo kundi ang mga engkantong itim. Panimulang bungad ni Leonardo habang nakaupo sila sa mahabang upuan sa balkonahe. Oo, Leonardo, iyan din ang pinag-uusapan namin dito kanina bago ka pa dumating. Iyang anak ng ginang na nakatira dyan sa tabi ng bahay namin. Nawawala rin ang anak niyang lalaki. Kagabi pa lang daw. Kahit pakinggan mo pa, nagkakagulo sila sa loob kasi ayaw kumalma ng ginang. Kinakabahan namang tugon ni Alejandro. Seryosong seryoso ang himig ng kanilang usapan. Hanggang sa naalala na naman ni Leonardo ang kanyang napanaginipan kagabi. Walang pag-aalinlangan niya itong ibinahagi kay Alejandro. May napanaginipan ako kagabi, Alejandro. Wika nga ni Leonardo. Napanaginipan? Ano naman yon? Tanong naman ang lalaki. Si Duwani. Pagkabanggit pa lang ni Leonardo sa pangalan ng babaeng engkanto, ay agad nang napaayos ng upo si Alejandro. Tanda na napukaw ang kanyang atensyon sa sinabi ng binata. Bakit, Leonardo? Anong mayroon sa napanaginipan mo kay Duwani? Tanong na nga nito. May sinasabi siya sa akin. Ano nga kasi yun? Pabitin ka naman eh. Diretsuhin mo na kasi ako at kinakabahan ako sa'yo. Heto na nga, masyado kang atat eh. Ang sabi ni Duwani sa panaginip ko, nagsisimula na raw sila. Agad namang kumunot ang noo ni Alejandro pagkasabi noon ni Leonardo. Nagsisimula ng ano? Sa kasino ang nagsisimula? Tanong pa ni Alejandro. Iyan ang hindi ko alam. Tinatanong ko rin iyan. Pero malakas ang kutob ko na ang tinutukoy ni Duwani ay iyong mga engkantong itim at nagsisimula na sila sa panggugulo ng mga taong naninirahan dito sa baryo natin. Tugon ni Leonardo. May punto ka, Leonardo. Mukhang ganun na nga yun. Saka isa pa, pansin ko rin parang nakabilanggo sa madilim na lugar si Duwani. Para siyang nakagapos na nakakulong na, ewan, hindi ko maintindihan ang kalagayan niya. Dagdag pa ni Leonardo. Naku naman, sana ayos lang ang engkantong yun. Maya-maya pa, narinig nilang nagkakagulo sa labas ng bahay nila Alejandro. Sa dako kung saan naroon ang kapitbahay nilang nawawala ng anak. Agad na napukaw ang atensyon ni Leonardo. Anong kaguluhan yun sa labas, Alejandro? Nagtataka na ngang tanong niyang binata. Ewan ko. Halika, tingnan natin. Pag-aaya pa ni Alejandro. Lumabas na rin ng bahay ang mga magulang ng lalaki at sabay-sabay silang nakibalita. Paglabas nga nila, agarang bumungad sa kanilang paningin ang isang batang lalaki na nakatayo lang sa harapan ng kanilang bahay at nakatitig sa kawalan. Tila nawawala sa sarili at hindi makausap ng matino. Nako, nagbalik na ang anak ng ginang. Singhal ni Alejandro. Agad na nakuha ni Leonardo na kaya nagkagulo sa labas ay dahil bumalik na ang nawawalang anak ng ginang ng kapitbahay nila Alejandro. Anong nangyayari sa bata, Alejandro?
Bakit hindi siya nagsasalita? Kinakabahang tanong ni Leonardo. Hindi ko rin alam, Leonardo. Ang mabuti pa ay tanungin natin ang ginang. Mungkahin ni Alejandro na agarang tinutula ng binata. Hindi yata magandang ideya yan. Abala pa ang ginang sa pag-aasikaso ng kanyang anak. Tingnan mo naman halos maiyak na siya. Nag-uobserba lang si Leonardo sa ikinikilos ng batang lalaki. Bagaman hindi naman ito kumikilos talaga at halata nga ang pagkatulala nito. Kahit anong itanong ng kanyang ina sa kanya, walang maisagot ang batang lalaki. Inalok na siya ng kanyang ina ng pagkain o tubig, pero wala pa rin. Walang nikatiting na tugon ang makukuha mula sa bata. Maski ang pagtango at pag-iling, hindi nito magawa. Nakatitig lang ang bata sa muka ng kanyang ina. Pagkatapos ay inilibot niya naman ang kanyang paningin sa lahat ng tao sa paligid. Lahat ng naroroon ay tinapunan niya ng tingin, maging si Leonardo. Nang magtama nga ang mga mata nilang dalawa ni Leonardo, agad na kinilabutan ang binata. Kapansin-pansin ang kakaibang pangyayaring ito. Hindi na maganda ang kutob ko rito, bulong ni Leonardo na narinig pala ni Alejandro. Ako rin, Leonardo. Sa tingin ko, naengkanto na nga yata ang batang ito. Mabuti at nakabalik na siya rito. Pero hindi naman nagsasalita at parang wala sa sarili. Wika nga ng lalaki. Binigyan na lang ng ginang ng upuan ang kanyang anak para makaupo naman ito. Walang emosyon namang umupo ang batang lalaki. Walang makikitang impormasyon sina Leonardo at Alejandro sa bata kung ano ang nangyayari sa kanya. Kaya pumasok na muna ang dalawang binata sa loob ng bahay nila Alejandro at doon nag-uusap. Samantalang ang mga magulang naman ng lalaki ay naroon pa rin sa labas at patuloy na nakiisyoso. Parami ng parami ang mga taong nakiisyoso. Iyong iba nilang mga kapitbahay ay sinubukan pang ang kausapin ang bata at tulungan ng ginang na pagsalitain ito. Ngunit bigo pa rin sila sa uli. Nananatiling nakatitig ang batang lalaki sa kanila. Nakakikilabot pa ang paraan ng pagtitig nito. Makalipas ang ilang minuto, nagdesisyon na ang ginang na papasukin na lang sa loob ng kanilang bahay ang kanyang anak dahil naaalibadbara na siya sa dami ng tao. Umuwi na rin ang mga ito sa kani-kanilang bahay habang dala-dala nila ang sariling paniniwala ukol sa kung ano ang nangyayari sa naturang batang lalaki. At gaya ng inaasahan ay hindi nawawala roon ang tungkol sa duda nilang may kinalaman ang mga engkanto rito. Karamihan sa kanila ang kinakabahan na sa mga pangyayari, lalo na't pumanaw na ang kanilang kinikilalang albularyo na si Lolo Pedring. Samantalang ang iba naman, wala pa ring pakialam at naghihintay lang na masaksihan ang panganib sa kasila kikilos o di kaya ay saka lang sila maniniwala kung nasisilayan na ng kanilang mga mata ang mga engkantong ibinalita ni Alejandro sa kanilang buong baryo. Makalipas ang ilang minuto, pumasok na rin sa loob ng bahay ang mga magulang ni Alejandro. Doon naisipan ni Leonardo na pakiusapan ang mga ito upang makipagsanib ng pwersa sa kanyang mga magulang. Nang sa gayon ay higit nilang mapalakas ang kanilang kakayahan laban sa mga ganitong uri ng nilalang. Hawak ng pamilya ni Leonardo ang mutya, samantalang mayroon namang malalakas na anting-anting ang pamilya ni Alejandro. Kung magtutulungan sila, naniniwala ang dalawang binata na makakaya nilang palayasin ang mga engkantong iyon, lalo na't kasama rin nila
ang iba pa nilang kapitbahay. Mabuti na lang at hindi na tumanggi pa ang mga magulang ni Alejandro. Sa mga oras din na iyon mismo ay sabay-sabay silang nagtungo sa bahay nila Leonardo, sapagkat higit naman itong malaki para pagpupulungan. Pagdating ng mga ito sa bahay ng binata, nagulantang sina Mang Berto, Ginang Luisa at Brenda nang makita nila ang pamilya ni Alejandro. Gayunpaman, batid nilang hindi gulo ang sadya ng mga ito, kundi pakikipagtulungan. Kaya doon ay nagawa nilang magpulong-pulong tungkol sa kung ano ang dapat nilang gawin para protektahan ang kanilang baryo. Sila bilang mga pamilyang mayroong pagmamay-ari ng mutya at anting-anting, ang nararapat na mangulo sa labang ito, habang tutulong naman ang mga ordinaryong mamamayan na naninirahan sa baryong yon. Magalipas ang ilang araw, nabulabog naman ang mga kapitbahay ni Leonardo dahil nagsibalikan na rin ang mga anak nilang nawawala. Katulad ng nauna ay ganon din ang kinikilos ng mga ito pagbalik nila. Tulala, hindi makausap, nakatitig lang sa mga tao at walang bahid ng ekspresyon sa muka. Hindi rin masasabing natatakot ang kanilang emosyon dahil hindi nga matutukoy kung ano ang nararamdaman nila. Hanggang sa isang hapon, makulimlim na ang paligid nang muling magpakita si Dawani kay Leonardo. Kumusta, Leonardo? Biglang bungad ni Dawani sa binata, na kasalukuyang nagmumuni-muni sa mga pangyayaring iyon sa kanilang baryo. Dawani, ginulat mo naman ako. Tugon nga ni Leonardo, kasabay ng pagkagulat niya sa muling pagpapakita ng babaeng engkanto. Paumanhin kung matagal akong nawala. May mga nangyari lang sa aming mundo na nagpipigil sa aking pumarito sa mundo ninyo. Wika pa ni Dawani. Natuwa si Leonardo nang muling makita ang kanyang kaibigan. Agad rin nilang pinag-uusapan ang nangyayari sa paligid. Leonardo, ang mga nangyari ngayon sa mga taong naninirahan sa baryong ito, ang hakbang ng mga engkantong itim para sakupin ang inyong lugar. Hindi babalik sa katinuan ang mga biktima nila hanggat hindi ninyo natatalo ang pwersa ng mga engkantong yon. Saad pa ng babaeng engkanto. Kung ganun, anong gagawin namin, Dawani? Kinakabahang tanong ni Leonardo. Doon isinalaysay ng babaeng engkanto ang mga hakbang na dapat gawin ni Leonardo upang mapigilan ang ganoong uri ng nilalang. May mga bagay na hindi maaaring ibahagi sa nakararami, sapagkat lubha itong mapanganib, kung kaya't pinanatili ni Leonardo na gawing lihim ang hakbang na yon sa pagitan nila ni Dawani. Ang kailangan lang gawin ni Leonardo, isagawa ang bagay na iyon bago pa muling sumalakay sa kanila ang mga engkantong itim. Aminadong-aminado si Leonardo na lubhang kay hirap gawin ang sinabi ni Dawani. Subalit walang ibang pagpipilian ang binata kundi gawin na lamang yon, sa kabila ng pagiging mapanganib nito. Alang-alang sa kaligtasan ng aming baryo, kailangang mayroong magsakripisyo. Mahinang bulalas ng binata habang tinititigan niya ang hawak niyang mutya. Ganun na nga, Leonardo. Gawin mo ang bagay na iyon bago sila muling sumalakay. Nang sa gayon ay mayroon ka ng pinakamalakas na panlaban maliban sa inyong mutya. Tiyakin mo lamang na mananatili itong lihim at hindi mo ipagsasabi sa kahit kanino, sapagkat
ikaw lang din ang mapapahamak sa bandang huli sa oras na may ibang makaalam ukol dito. Paalala pa ni Dawani. Oo, Dawani. Walang ibang makakaalam ng gagawin ko kundi tayong dalawa lang. Haharapin ko ang laban sa susunod gamit iyon. Ngunit makatitiyak ang mananatili itong lihim. Pagtiyak naman ni Leonardo. Mabuti naman kung ganon. Wika pa ng babaeng engkanto kasabay ng kanyang pagtango-tango. Huwag kang mag-alala. Tutulungan kita. Dagdag pa ni Dawani. Naglaho na ang babaeng engkanto at tanging si Leonardo na lang ang naiwan sa kanyang kinaroroonan sa ilalim ng puno ng mangga. Doon nagpasya ang binata na simulang gawin ang sinabi ni Dawani. Ngunit wala siyang balak na sabihin kay Alejandro ang tungkol sa bagay na yon, sapagkat maaaring hindi iyon maintindihan ng kanyang pinsan, at kung hindi ito papayag ay mauudlot pa ang kanyang plano. Kinagabihan nun, agad nang kumilos si Leonardo. Walang ibang nakakaalam kung saan siya nagtungo ng gabing yon at kung ano ang kanyang ginagawa. Ngunit pagbalik ng binata sa kanilang bahay, dala na niya ang kanyang kailangan ng palihim lamang. Mabuti na lang at hindi ito napansin ng kanyang mga magulang at kapatid na babae. Nagdaan na naman ang maraming araw. Dumating na rin ang pagkakataon sa muling pagpaparamdam ng mga engkantong itim. Hindi na nila magawang lapitan pa si Leonardo dahil sa taglay na lihim na sandata ng binata. Idagdag pa ang mutya niyang ikapapaso ng mga engkantong itim kung makuha nila ang mga ito. Anak, mag-iingat ka. Huwag mong kalimutang gamitin ang mutya. Natataranta na ngang saad ni Mang Berto sa kanyang panganay na anak. Itay, kayo na po ang gumamit nitong mutya. Protektahan mo sina Inay at Brenda. At ako na po ang bahalang humarap sa mga engkanto. Kaya ko na po ang sarili ko. Saad naman ni Leonardo na ikinakunot ng noo ng kanyang ama. Ano? Paanong kaya mo na, iho? Huwag na po muna kayo magtanong, Itay. Basta gawin nyo na lang ang sinabi ko. Wala nang nagawa pa si Mang Berto nang umalis na si Leonardo at pinuntahan si Alejandro. Sabay na nakikipaglaban ang dalawang binata. Mag-iingat ka, Leonardo. Singhal nga ng kanyang pinsan. Oo, ikaw rin. Tugon naman ni Leonardo. Sa kabutiang palad, sa lakas ng pwersa ng kanilang pagtutulungan, gamit ang mutya, mga anting-anting at ang lihim na sandata ni Leonardo, nagawa nilang lupigin ang pwersa ng mga engkantong itim. Lumayas na ang mga ito sa kanilang baryo at natitiyak ni Leonardo na hindi na ito muli pang manggugulo hanggat taglay niya ang sandatang iyon. Bumalik na rin sa katinuan ang mga kapitbahay nilang naengkanto noong nakaraan. At mula noon ay namuhay na silang lahat ng payapa at maligaya. Hanggang dito na lang po ang aking kwento na pinamagatang Ang Lihim na Sandata laban sa mga itim na engkanto. Wakas.